Samantala, atin munang balikan ang sitwasyon ni Lino sa Villalobos. Matapos makuha ni Mang Adimir ang mapa, ay bumalik na sila ni Lino sa hotel na kanilang tinutuluyan. Pagkarating roon, ay nagbukas agad ng telebisyon si Tingting. Kasama niya si Mancio at Tasio na nanood ng isang pelikula na kasisimula pa lang. Samantalang sina Lino, Kulas at Mang Adimir ay naroon nakatayo sa isang malapad na lamesa kung saan nila inilatag ang mapa. Mabusising tinignan ni Lino ang mga magkakasunod na bayan sa lalawigang iyon hanggang sasabihin niyang, "Sa San Miguel, ang sunod na pag-atake ng mangunguha ng mga bihag." Sabi naman ni Mang Adimir, "Paano mo nalaman?" "Kutob lang po." "Grabe ang kutob mo palaging accurate." "Mang Adimir, kapag nakapagpahinga na kayo kaunti, pwede nyo bang abisuhan si Chief Aguila? Mamayang gabi kasi ang pagsalakay, kaya kailangan naroon tayo maaga pa lang para kahit papano ay maplano natin kung saan tayo pupwesto. Hindi natin alam kung ano ang magiging kasama ng mga darating na mga berserker. Kaya mas maganda kung mauuna tayo sa lugar." "Okay, sige. Uuwi na muna ako ngayon sa bahay. Tapos, saka ko pupuntahan ang bahay ni Alberto para masabihan siya." Sagot ni Mang Adimir nang may sumagot naman sa likuran. "Sasabay na ako sa iyo, Mang Adimir. Magpapadaan ako sa bahay. Sasama ako sa operasyon niyo mamayang gabi." Noong lingunin nila ang nagsalita ay ang dalagang si SPO1 Lexie Sanchez. Sabi naman ni Lino, "Gising ka na pala. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Kumusta ang bugbog mo sa tagiliran? Ayos na ba?" "Oo, maayos naman ang tulog ko. Soundproof pala ang kwarto at naka-blackout curtain. Kaya wala talaga akong naririnig na tunog mula sa inyo rito sa labas. Napakadilim rin, kaya hindi ko na malayang magtatanghali na pala. Salamat, Lino, sa pag-imbita sa akin na makatulog rito." "Wala yun. Tsaka sigurado ka bang sasama ka ulit sa operasyon mamayang gabi? Kung delikado ang lakad natin kahapon, ganun din mamaya." "Oo, Lino, sasama ako." Sabi naman ni Lino. "Siya nga pala, Miss Lexie. Magbabago ang chain of command natin this time. Since hindi naman ito official police operation, hindi si Chief Aguila o ikaw ang masusunod sa procedure. Ako ang mamumuno sa operation na ito at susunod kayo sa instruction ko. Hindi ito dahil gusto kong manduhan kayo o maging boss nyo na pansamantala, kundi para protektahan kayo at huwag nang maulit ang nangyari sa iyo kagabi. Maaaring hinayaan kong masaktan ka kagabi dahil gusto kong matutunan mo ang aral mula sa maling pagtrato mo sa amin at pagmamaliit. Alam ko rin na wala kang paniniwala sa kababalaghan, kaya kailangan mong maranasan first hand ang makaharap sila. Hindi lang basta sa kwento o makita ng iyong mata. Kaya hinayaan ko makasagupa mo sila ng malapitan. Pero yun na ang huli, nahahayaan ko malagay sa alanganin ang mga kasama ko. Kung nakikita mo, marami kami sa team, pero walang pabibo. Hindi kasi kami nagmamadaling sumakabilang buhay. Kahit itong si Kulas, mas mataas ang antas nito sa akin bilang isang babaylan. Dahil mas di hamak na nauna siya naging babaylan kaysa sa akin. Pero nakita mo ba siyang sumugod ng siya lang? Hindi, di ba? Dahil ang rules ko sa team namin, kung ilan kaming pupuntang buhay, iyon din ang bilang ng uuwing buhay. Kung magiging sugatan man sila sa laban, ibig sabihin mas bugbog sarado ako. Dahil priority ko ang kaligtasan ng mga kasama ko bago ang sarili ko. Sana malinaw sa'yo yun. Dahil kung hindi ka pa rin magpapasakop sa pamumuno ko, ay hindi kita papayagang sumama." Tila nag-init naman ang dugo ng dalaga dahil sa narinig. Ayaw na ayaw niyang may nagmamando sa kanya, kahit pa ang ninong niya na siyang chief of police ng station. "Excuse me, Lino. Oo, maaring may kakayahan kang lumaban sa mga ganoong halimaw, pero hindi ka pulis at hindi mo ito jurisdiction. Wala ka rin sa posisyon para manduhan ang kahit sino sa amin. Sa tingin mo,
kaya mo akong pigilan sa gusto kong gawin? Sabi naman ni Mang Adimir. Lino, pagpasensyahan mo na si Lexi. Bagong gising lang kaya medyo mainit ang ulo. Tara na Lexi, at idadaan na kita sa inyo. Hindi Mang Adimir, kailangan ipaintindi ko sa lalaki ito na hindi siya mas mataas sa pulis dahil isa lamang siya sibilyan. Tama na yan Lexi, tara na. Muling wika ni Mang Adimir. Sabi naman ng dalaga. Sige Lino, sumagot ka. Anong karapatan mo para pamunuan kami sa operasyon? Napailing-iling na lang si Lino. May binulong na salita at ikinumpas ng palihim ang isang daliri. Biglang nawala ang bibig ng dalaga. As in walang butas ang bibig. Saradong balat lang iyon, kaya hindi na makapagsalita ang dalaga. Sabi naman ni Lino, sige na Mang Adimir, bumaba na po kayo na makapagpahinga na si Miss Lexi. Miss Lexi, uulitin ko yung sinabi ko. Mamayang gabi, kapag sumama ka, ay kailangan mong magpasakop sa pamumuno ko. Ayoko nang may mapapahamak sa mga kasama ko. At kung gusto mong itanong kung mapipigilan kita, oo, kaya ko yun. Kaya kitang gawing puno. Subukan mong magsalita ng hindi maganda mamayang gabi. Masusubukan mong mag-duty ng 1 linggo bilang puno ng mangga sa harapan ng police station. Tignan natin kung hindi ka maumay sa mga makikita mo. Napansin ko pa naman karamihan ng kalalakihan ay doon umiihi sa mga puno sa tapat ng istasyon. At kapag naging kabilang ka sa mga puno roon, edi isa ka rin sa iihian nila. Tumalikod naman si Kulas habang tawa ng tawa. Maging sina Tingting, Mancio at Tasyo ay panay rin sa katatawa. Sabi naman ni Lino, hindi ako nagbibiro Miss Lexi, kaya wag mo ako susubukan. Seryosong wika nito. Sabi naman ni Mang Adimir, Lino, paano ang bibig nito? Babalik po sa dati ang bibig niya pagkalabas nyo ng entrance ng hotel. Pansamantala lang naman yan. Sabi naman ni Mang Adimir, Lexi, tara na, umuwi na tayo. Bago pa magbago ang isip ni Lino at gawing permanente na wala ka na talagang bibig. Tila kinabahan naman ang dalaga at nagpatianod na noong hilahin siya ng matanda papalabas ng unit. Sabi naman ni Kulas noong wala na ang dalaga at si Mang Adimir, ang tindi talaga ng babaeng yun. Akala ko bumait na eh. Ang sabi kasi ni Tingting, hinatiran nyo ng kape at tinapay. Tapos pinagaling pa ang bugbog niya. Kaya akala ko naiintindihan niya na wala tayong masamang intensyon sa ginagawa natin rito. Yun pala, pride niya pa rin ang mahalaga sa kanya. Sabi naman ni Lino, may mga tao talaga na sarado ang isipan tungkol sa mga ginagawa natin. Kahit pa matulungan natin sila ay mabilis makalimot. Pero seryoso naman talaga ako sa pangako ko. Kapag nanggulo siya mamayang gabi, gagawin ko siyang puno sa labas ng presinto. Nang masubukan niyang maihian ng paulit-ulit na mga tambay roon. Wika pa ni Lino habang nagpatuloy sa pagtawa ang mga kasama. Kinahapunan ay sabi ni Lino, paano? Baba na tayo. Sakto na ito, 4:00, magsikain na tayo ng maaga sa karinderya sa harapan ng police station para mahaba ang oras natin na makapagpatunaw bago tayo sumabak sa laban. Sabi naman ni Mancio, oo, nagugutom na rin talaga ako eh. Tinapay at soft drinks ng tanghalian natin. Tapos natulog na ako ng mahaba. Siguradong marami ang makakain ko nito. Sabi naman ni Tingting, oo nga, ako rin, gutom na. E di tara na. Wika ni Lino na excited na rin kumain. Kaya nagsilabas na sila ng unit at nagtungo sa kainan. Pagkarating roon ay kanya-kanyang order ng ulam at tig-2 ulam pa bawat isa sa kanila. Tapos tig-3 hanggang 4 na order ng kanin. Matapos makakain ay sabi ni Lino, tara na sa presinto, sunduin na natin sina Chief Aguila. Naroon na rin kaya si Mang Adimir sa opisina ni Chief? Sabi naman ni Tasyo, mukhang wala pa eh. Wala pa ang service naming jeep. Pero tara na sa opisina niya para ma-briefing mo na rin siya kaunti. Okay sige, tara. Sagot ni Lino at naglakad na sila
patungo sa istasyon ng pulis. Pagkarating roon ay naroon na nga si Chief Aguila. Sabi naman ni Lino, "Magandang hapon po, Chief." "Oh, Lino, balita ko may location ka nang natukoy para sa susunod nilang pagsalakay." "Opo." "Ano, tara na ba?" "Ay, kung ready na po kayo. Mamayang pagdilim pa naman yun, pero pwede na tayo maglibot-libot sa San Miguel para alam natin ang itsura ng lugar at kung saan sila sasalakay." "Eh di sige, saglit lang at tatawagan ko lang si SPO 1 Sanchez." "Hello, Lexi, narito na sila, tara na." Ilang saglit pa ay mabilis na nagbukas ang pintuan at iniluan noon ang magandang dalagang pulis. Pagkalapit noon kay Lino ay agad bumunot ng baril, sabay tutok sa sintido ni Lino. "Sige, subukan mo yung ginawa mo kanina nang pasabugin ko yung utak mo." Wika ng dalaga. Nagulat naman si Chief Aguila sa nangyari. "Lexi, ibaba mo yan!" "Hindi, Ninong. Punong-puno na ako sa kayabangan ng lalaking ito eh. Ang sabi niya, siya raw ang mamumuno sa operasyon ngayong gabi. Dahil hindi naman ito official police operation." Sabi naman ng chief. "Eh ano namang masama sa plano niya? Wala naman tayong mailalaban sa ganoong kalaban. Kaya tama lang na siya talaga ang manguna." "Hindi, Uncle. Tayo dapat dahil tayo ang nasa posisyon bilang otoridad." "Lexi, ibaba mo na yan. Kung hindi, ako mismo magsisisati sa'yo bilang pulis. Grave misconduct at threat niyang ginagawa mo. Baka nakakalimutan mong sibilyan si Lino at walang dalang baril o kahit patalim." Sabi naman ni Lino. "Miss Lexi, akala ko malinaw na sa'yo ang intensyon ko na ayokong masaktan ka gaya ng nangyari kahapon. Kaya ako sinabing ako ang mamumuno sa operasyon ngayon. Pero hindi mo pa rin pala naintindihan. Sige, gaya ng sabi ko, kung hindi ako masusunod, hindi ko tatapusin ang misyon na ito. At ngayon mismo ay pwede na kaming umuwi ng San Sebastian. May asawa akong naghihintay roon at anak na may sakit. Pero inuna kong magpunta rito kasi kailangan nyo ng tulong ko. Pero kung hindi nyo naman pala ako kailangan, sana hayaan mo akong makauwi sa anak kong may sakit." Sabi naman ni Mancio. "Oo, totoo ang sinasabi niya, Miss Lexi. May sakit nga ang anak niya. Mataas na mataas ang lagnat nung umalis kami. Pero may sinabi siyang hindi totoo. Yung sinabi niyang may asawang iniwan. May kulang kasi sa salitang iyon. Dapat sinabi niya may mga asawang iniwan. 3 kaya ang asawa niyang naroon. Kaya 3 asawa ang mauulila kapag pinatay mo siya. Tapos 1 anak. Pero duda rin naman kami lahat kung mapapatay mo si Bailino. Dahil merong 3 posibilidad dyan. Una, kung may puputok mo ang baril. Sa tingin ko kasi, hindi yan puputok kay Bailino. Pangalawa, kung pumutok man yan, ay tatalaba. Makunat pa sa balat ng kalabaw ang balat niyan eh. Pangatlo, anong daliri uli ang ipangkakalabit mo? Wala ka naman noon." Wika pa ni Mancio na tumatawa. Noong mapatingin ang dalaga sa kamay niya ay nagulat siya dahil wala na naman siyang daliri. Nagkadikit-dikit na naman iyon. Nagsalita naman si Chief Aguila. "Itigil mo na yung kalokohan na yan, Lexi. Ako na ang magsasabi. Opisyal ko inaatasan si Lino na mamuno sa operasyong ito hanggang sa malutas ang kaso at mabawi natin lahat ng nawawala. Malinaw ba, Lexi? O may tutol ka pa rin?" Bumuntong hininga ang dalaga at ibinalik sa holster ang baril. At noong muli niyang tignan ang kanyang kamay ay bumalik na iyon sa dati. May mga daliri na siya uli. Sabi naman ni Kulas ng pabulong, "Sayang, Miss Lexi. Sana pinutok mo agad nang malaban natin kung matatablan ba yan si Bailino." Wika noon tapos palihim na tumawa sina Tingting at Kulas. Sinimangutan naman sila ng dalaga. Sabi ni Chief Aguila, "Sige na, Lexi, maghanda ka na ng sarili. Magpa-standby ka na rin ng unit na pupunta ng San Miguel para may sumundo agad sa atin doon. Magdala ka ng mahabang baril dahil mukhang hindi birong laban ang kakaharapin natin. Tama ba, Lino?" Opo, Chief. Tama naman po."
Agad lumabas ng opisina ang dalaga at sinunod ang utos ng kanyang hepe. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ito. Naka-jacket ng black at may dalang mahabang baril. Tapos agad nang pumasok ang dalaga sa conference room. Si Lino naman ay lumabas ng opisina kasama ang grupo niya. Sabi naman ni Chief Aguila, "Saan tayo dadaan, Lino?" "Sa kalsada po. Magsasakyan na lang muna tayo, maaga pa naman eh. Pangit kasi tignan kung may makakakita sa atin. Natatagos tayo sa puno tapos maliwanag pa. Kasya naman yata tayo sa sasakyan mo." "Ah, oo naman. E di sige." Uwi ka ng hepe at lumabas na. Napansin niyang wala ang kanyang inaanak, kaya muli siyang sumilip sa loob. "Lexi, ano? Sasama ka ba o hindi?" "Sasama po. Kaya nga po nandito na ako sa conference room eh." "Eh nasa labas ang sasakyan ko. Magsasasakyan daw tayo." "Ah, ganun po ba? Okay." Uwi ka ng dalaga, nakakamot-kamot ng ulo at medyo naiinis dahil inakala niyang gagamit na naman si Lino ng portal papunta ng San Miguel. Sumakay na nga silang lahat sa sasakyan ni Chief Aguila at sakto lang din na dumating si Mang Adimir kaya nakasama pa rin ito. Hindi naman kalayuan sa Villalobos ang San Miguel. Inabot lang sila ng 1 oras mahigit at naroon na sila sa lugar. Madilim na noong makarating sila. Sabi ni Chief Aguila, "Lino, saan dito magaganap ang pagsalakay? Malawak ang San Miguel." "Sa lugar po, malapit sa isang covered court. Tapos sa likurang bahagi, may talahiban na. Tapos sa harapan naman ay may malawak na bakanting lote. At nasa unahan pa banda ang mga kabahayan." "Okay Lino, alam ko na yun. Iyon yung pinakabagong basketball court nila rito, yung covered court." Sagot pa ni Chief Aguila. Makalipas ng 10 minuto ay naroon na sila malapit sa nasabing court at ipinarada ng hepe ang kanyang sasakyan sa may gilid sa unahang bahagi. Sabi ni Lino, "Siguradong kapag nakakuha sila ng bihag ay pupunta sa likuran ang mga iyon at doon gagawa ng portal papabalik sa lungga nila. Kulas, depensahan mo sila Mancio, Tingting at Tasyo. Kayo namang tatlo ay susunggaban nyo pa isa-isa ang mga berserker sa katatalian ng lubid, ang mga kamay at binti. May nakita ako mga bagong lubid sa may likuran ng sasakyan, yun ang gamitin nyo. Kayo naman Chief, Lexi at mga Adimir, kayo ang magtataboy sa mga taong gustong makiusyoso para wala nang madamay pang iba. Ako naman ang mag-aabang sa kung sino ang mamumuno sa mga berserker na darating. Tiyak yun na malakas." "Okay sige Lino, copy that." Sagot pa ng hepe. Agad nang nagputol-putol ng tigdalawang dipa na lubid sina Tingting, Mancio at Tasyo. Umabot rin ng 20 tali ang kanilang naihanda. Sabi ni Lino, "Sige na, doon na kayo pumisto sa loob ng basketball court. Nararamdaman kong paparating na ang mga hinihintay natin." Agad na nga umalis ang grupo. Si Lino naman ay naroon nakatayo sa harapan ng sasakyan. Dahil mula sa pwestong iyon ay makikita ang gilid na bahagi ng covered court. Ilang saglit pa ay nagsimula ng maging mahamog ang paligid. Pinagana naman ni Lino ang kanyang paningin sa ikalawang antas para malinaw na makikita ang nasa malayo kahit pa madilim. Nakita niyang may nagbukas na portal at isa-isang lumabas ang 7 mga berserker saka pumasok na sa loob ng covered court. Maririnig na nagrereklamo ang mga kabataang naroon sa loob at sinasabing sino raw ang nagpausok sa likuran. Alam nang may naglalaro sa loob ng court bakit nagpausok pa. Wala raw tuloy silang makita. Noong makalabas na lahat ng berserker ay nabilang ni Lino na 7 nga lang lahat ng iyon. Tapos biglang may lumabas na isang magandang babae mula sa portal. Tumayo lang iyon roon at nakiramdam. Umupo si Lino at dumampot ng 3 maliliit na bato at pinitik sa direksyon ng babae. Sapul iyon sa noo, sa balikat at sa katawan.
Napatingin iyon sa direksyon ni Lino. Walang hiya ka? Sino ka para manakit sa akin? Gigil na wika noon. Lumapit naman si Lino ng dahan-dahan. Alam ko ang pakay mo sa bayan na ito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Kung ayaw mong may mangyari pang masama sa'yo. Aba, isang antingirong mayabang pala ito ah. Akala mo ba hindi ko alam na may kargang mahinang tigal po ang batong iyon? Kaya nakarating sa akin kahit malayo ka? Humanda ka, pagbabayaran mo yun ang buhay mo. Mahal ako maningil. Wika noong dalaga, sabay patakbong lumapit kay Lino. Bago tuluyang makalapit ay biglang tumubo ang matutulis na kuko sa mga kamay noon. Noong malapit na ay bigla yung kumalmot patungo sa mukha ni Lino. Nag-sidestep naman si Lino kaya hindi siya tinamaan ng kalmot. Pero mabilis rin siyang lumapit at inilapat ang kaliwang kamay sa gilid ng mukha ng dalaga. Sabay ipinalo ang mismong ulo ng dalaga sa pader na dingding ng covered court. Yumanig iyon at makikita ang pagkabasag sa kaliwang bahagi ng mukha noon. Bumagsak ang dalaga sa lupa pero buhay pa naman. Pinalaan na kita, misa, pero matigas ka talaga. Narinig ni Lino na nagsimula ng magkagulo sa loob ng court. Kaya napasilip siya sa naka-screen na bahagi sa itaas. Wala rin siyang makita dahil makapal pala talaga ang hamog roon. Noong muli niyang tignan ang dalaga, ay nakalayo na ito pero nakaharap sa kanya. Nakadipa iyon at may inuusal na orasyon. Nagpalit ng anyo ang buong katawan at mukha at naging isang mabangis na dipakpak na aswang. Sabi ni Lino, sabi ko na isa kang kinari. Magandang aswang na kapag nagpalit ng anyo bilang mandurugo ay nagiging halimaw ang mukha. Sayang yung ganda mo kanina. Pinapangit mo lang gawa ng pagpapalit mo ng anyo. Ikaw ang sayang dahil kakainin ko sa gabing ito lahat ng laman loob mo. Sagot naman noon. Okay lang yan, miss. Libreng mangarap ng gising. Sagot naman ni Lino. Biglang tinubuan ng pakpak ang mandurugo at matapang na sumugod kay Lino. Tumakbo naman si Lino papalayo habang naghahanap ng madadampot na kahoy na pwede niyang gawing sibat. Hanggang sa may nakita siyang kawayan na isang dipa rin ang haba na nakabalandra sa gilid ng covered court. Hindi naman iyon matulis dahil maaaring ginamit na pangtukod. Patuloy si Lino sa pagtakbo hanggang sa maramdaman niyang malapit na sa kanya ang mandurugo. Noong pagkalingon niya ay isang dipa na lang ang layo noon. Mabilis siyang umikot sabay hampas noong kawayan na hawak niya. Diretso iyon sa mukha noong mandurugo. Nahilo ang aswang at nag-crash landing habang nagkalukot-lukot sa lupa. Walang hiya ka? Sino kang lalaki ka? Pakialamero ka sa misyon ko rito. Uwi ka pa noon. Sorry ka na lang, miss. Ikaw naman ang misyon na ipinunta ko rito. Sagot din ni Lino. Kahit nagkapunit-punit na ang pakpak noon ay bigla iyong tumalon. Sabay pagaspas ng pakpak at napunta iyon sa ibabaw ni Lino na mukhang balak siyang saklutin. Mabilis namang sinalubong iyon ni Lino noong hawak niyang kawayan at isinaksak sa dibdib. Tumagos pa nga sa likuran dahil nagsama ang puwersa ng pagsaksak ni Lino at puwersa naman ng pagdamba ng aswang paibaba. Kaya tagos talaga iyong kawayan at agad na ring nawalan ng buhay ang nasabing aswang. Sayang, maganda ka pa naman at gifted. Ang lalaki oh. Kaso mamamatay tao kay. Kaya happy trip na lang sa'yo. Kung saan man ang magiging biyahe ng iyong kaluluwa. Uwi ka ni Lino, sabay idinampi ang kanyang dalawang daliri sa noo noong aswang. Bigla na iyong nagliyab at naging abo. Muli na siyang bumalik sa covered court at naabutan niyang hindi pa tapos ang kaguluhan roon. Hirap na hirap pa ang mga kasama niya na maigupo ang 7 mga berserker. May nakita siyang tubo na halos 1 metro din ang haba. Maraming nakakalat na ganoon sa lugar
dahil katatapos na ng construction noong court at marami pang kalat na nakatambak sa gilid. Kaya dinampot na ni Lino ang tubo at pumasok agad siya sa loob. Sinalubong naman siya ng dalawang berserker. Pagkalmot noon sa mukha niya ay mabilis siyang yumuko at hinampas ng tubo ang likuran ng binti. Sa lakas noon ay natumba sa simento. Sinuntok naman siya noong isa pero nailagan rin ni Lino ang kamay. Sabay kinapitan sa ulo at hinila pababa at isinalubong ang kanyang tuhod kaya nahilo iyon at natumba. "Mancio, ito ang dalawa! Talian niyo agad! Bilis! Habang hindi pa nakakabangon!" Wika ni Lino kaya dali-dali namang tumakbo sa direksyon niya si Mancio at Tasio. Saka siya naglakad sa unahan. Naabutan niyang pinagtutulungan naman nila Mang Adimir, Chief Aguila at Lexi ang isang berserker. Patakbong lumapit si Lino, sabay nagkarga ng enerhiya ng kidlat sa kanyang kamao at tumalon ng mataas. Ibinagsak niya ang malakas sa suntok sa mukha noong berserker, kaya bumagsak iyon sa lupa at hindi na gumalaw pa. Sabi naman ni Lexi, "Akala ko ba ililigtas natin ang mga kabataang nasa loob nito? Bakit mo pinatay?" "Hindi pa patay yan, hinimatay lang," wika ni Lino at muli namang tumakbo sa unahan. Nakita niyang may 3 berserker na nakatali ng baging sa harapan ni Kulas. "Ayos na pala wika pa ni Lino. Sabi naman ni Kulas, "Di simulan mo nang gawin ang kailangan mong gawin." Lumuhod na si Lino at inilapat ang daliri sa noo noong 3 berserker. Agad kumisay ang mga iyon at nabasag ang maskara. Tila uwala sa sarili na nagtanong ang mga kabataang nasa loob noon kung ano raw ang nangyari. Hindi yun sinagot ni Lino at pinuntahan pa ang ibang mga berserker na nasa sahig at kinontra ang sumpa na inilagay sa kanila. Noong maibalik na sa tamang wisyo ang 7 mga berserker ay sinabi ni Lino, "Paano, Chief? Sibat na kami. Kayo na bahala rito Kita-kita na lang uli sa opisina mo bukas." "Okay, Lino. Maraming salamat." Noong mapalingon naman si Lino sa dalagang si Lexi ay nakita niyang putok ang labi noon at may sugat sa pisngi. Nilapitan niya iyon sabay sabing, "Hala, napuruhan ka ba?" "Hindi. Daplis lang ito kaya wag mo akong alalahanin." Pero hinawakan ni Lino ng mahigpit ang magkabilang balikat ng dalaga at pinilit na wag pagalawin. "Tingting, halika muna saglit, pasuyo rito," wika ni Lino. Naintindihan rin naman agad ni Tingting ang ibig niyang sabihin, kaya noong makalapit si Tingting ay agad hinawakan ang balikat ng dalaga. Naghilom naman ang pumutok na labi at nawala na rin ang sugat sa pisngi. Sabi ni Lino, "Miss Lexi, mag-iingat ka rito Mauna na kami. Gaya ng kagabi, pwede ka rin uli magpahinga sa hotel na tinutuluyan namin kung gusto mo. Huwag kang mag-alala, kakatok na ako sa pinto ng CR bago pumasok. Baka mabaril mo na ako sa susunod Hindi na sumagot ang dalaga, yumuko na lang. Kaya tumalikod na si Lino at tinanguan ang mga kasama. Naiwan sa loob ng basketball court sina Chief Aguila, Mang Adimir, Tasio at Lexi. Pagkalabas ng grupo ni Lino ay doon na sila dumiretso sa likuran para walang makakakita sa paggawa niya ng portal. Pagkatagos nga nila ay naroon na sila sa puno sa harapan ng presinto. Sabi naman ni Mancio, "Bay Lino, nagugutom kami uli ni Tingting dahil sa laban na iyon. Ang hirap makipaglaban sa mga hindi naman pwedeng patayin na kalaban. Parang sumasalo lang kami ng atake. Tapos sila naman ay uhulihin lang namin sa kamay at mga binti." Sabi naman ni Lino, "Ganun talaga. Kawawa naman kasi ang mga kabataang nasa loob ng berserker. Kung papatayin natin sila, wala naman silang kasalanan at hindi rin nila alam ang kanilang ginagawa. Hayaan nyo, bawi na lang kayo ng pagkain. Tara sa karinderya. Kumain kayo uli ng marami. Halo-halo lang sa akin at yung siopaw. Bahala kayo kung anong gusto nyong kainin." Wika ni Lino
at masaya na silang nagtungo sa loob ng kainan. Muli nilang pinag-usapan ang matagumpay nilang misyon, pati na ang mga naging reaksyon ng dalagang si Miss Lexie Sanchez. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 191. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.